Kay paring Nico. Pansin eh. Uy, pare, huwag ka naman big shoutout sa'yo. Ano ka na lang, parang puro Voltes 5 ka ng GMA. Wala naman nanonood. Oo, marami pang content creator dyan, pwede mong tirahin. Wag na si Bogart. Oh, napakaswerte mo. Imagine nyo na lang working student ka tapos nagtatrabaho ka sa Jollibee. Tapos naiuwi pa to pare. Alam nyo worth nito? 500 pesos. Okay, context muna pare. Ang nangyari kasi, si Bogart TV, pinost niya na, guys, may nauwi ako. Ano pinakamalupit nyong nauwi? So ang labas kasi pare, parang proud siya sa naiuwi niya. Pero hindi niya pa dinidisclose dito kung paano niya naiuwi. May nag-comment doon sa post na yon. Sabi ni Rene Rose Reyes, Sir, sa store po namin yan, charge po sa crew namin 500 po yan. Charge ka ba ng 500? Dirap-hirap ka na sa buhay. Naawa din po kami sa crew namin kaya naghati-hati kami para pumabayaran at mapalitan. Mamaya papanoorin natin yung pinaka full details kasi sinamaray siya ni JZK. Kinumpile niya lang naman so wala naman masamang sinabi dito. Panoorin na rin natin pare. Sir, sa store po namin, charge po sa kakro namin niya 500 po yan, panotice po. Baka naman di si Bogart yun. Ito na yung naging live ni Bogart TV. Parang i-address niya dito kasi after i-post ni Nico David or may ibang nag-post. Nakita ko kasi yung post ni paring Nico eh. Nag-live siya. What will Bogart TV do in his life? Nico David, ibabalik po namin ito. Ito po, ibabalik po namin. Hindi, ito, ano to ibabalik po namin to bukas din. Dahil wala lang, nagmamadali lang talaga kami kanina. Hindi na napansin namin. Hindi napansin namin na nasa bulsa ko pa rin siya. Nasa bulsa ko pa rin siya. Dahil hindi na... What? Ross defense is to put the pager in his pocket. Who puts it in their pocket though? Meron ng mga tao. Hindi pwedeng maging kaso sa kanya nilagay sa bulsa. Mali mo nyo naman talaga nakalimutan. Pero tignan pa natin. Gumawa lang po kami ng katatawanan. Eto at least nagsorry siya. Para po makuha yung atensyon nung crew. At yung pala yung dahilan kaya sila nag-live pa. Para makuha yung atensyon ng crew. Bakit kaya? Po ito. At syempre kay paring Nico, big. Maisoli po ito. So patawa sila sa social media, nag-post sila, nag-live sila ng ganun para mapansin at maisoli. Hindi mo ka pa pwede pumunta na lang doon sa store tapos ibalik mo na lang pare. Ako pero kung ako makauwi na ganun, babalik ko na lang eh. At syempre kay paring Nico, big shoutout sa iyo. Napakaswerte mo. Ikaw ang bumuo ng live na to, paring Nico. Eto, siguro swerte ka pala Nico eh. Bakit? Tignan natin, 10 minutes to. Wala pare, imposibleng mabulsa yan. Natunog at nag-vibrate yan para masoli mo. Oo nga no, pero may nagbubulsa yan. Pero hindi niya kasi sinabi na hindi nag-vibrate. Kasi mapapansin mo nga naman yung pag nag-vibrate pare. May content ka na rin dito paring Nico. Hindi yung parang ano ka na lang, parang puro Voltes 5 ka ng GMA, titirahin mo ko. Mainit yung pagkakabito kay Nico David dun Sino-sino, wala naman nanonood. Pero legit masakit yung sinabi niya dun Blaming Nico David for the FB Live. Oo, marami pang content creator dyan, pwede mong tirahin. Wag na si Bogart. Papansin eh. Uy, pare, huwag ka naman si Nico David pa ba yung papansin pare? Nag-react lang? Bawal ba kayo reactan? Sobrang taas nyo naman pare. Grabe naman kayo men. Hindi ba kayo pwedeng sitahin? Di ba kayo pwedeng sitahin pag may mali kayong ginawa? Ang trabaho niyan manito eh. May mali bang sinabi? Wala namang maling sinabi po. Yan ang hirap pag lumaki na eh. Ang alam magbubulsa. Hindi naman siguro pare kasi minsan binubulsa ako rin yan. Pero nararamdaman ko naman na nanginginig pare. Pero grabe yung banat nila kay Nico David dun. Ngayon, ang update pala sa sa Facebook page niya pare is na-delete. Marami sigurong nag-report. Every time na nire-report ka, may nababawasan something sa algorithm ng Facebook or YouTube mo. Para mas mag-factor yun para ma-delete yung channel mo. Ngayon pare sinearch natin yung Bogart TV, hindi natin mahanap. Or baka hinide niya lang muna kasi nire-report siya. Ito may mga Bogart TV pero mababa ng following eh. Kasi nangyari na yan kay and hindi natin nagpagko-connect pero ito yung nangyari social media. Yung first page ni Ato after nilang nag-away, hindi naman nag-away, nagkasagutan ni Paulol.
after ilang araw, parang na-demonetize yung main page niya. So ngayon, nagla-live na siya dun sa Class S something na page niya. Pro Max, parang ganun. Doon na siya ngayon nagpo-post ng mga video, ng mga content niya. Then after nun, na-delete yung page ni Rendon, pare. Tapos eto naman ngayon si Bogart. Parang scorecard yon. Magkaka-demerit ka okay ka. Every time na i-report ka, parang magkakaroon ka ng demerit. So ngayon, di natin alam kung sino yung mga susunod. Marami kasi yung ganyang vlogger sa ano nila. Sa niche nila, pare. Yung mga comedian. Pero nakakatawa sila. Legit naman nakakatawa yung mga sila Bogart TV. Tawang-tawa din ako dyan. Kaso men, hindi kasi sila perfecto rin na hindi lahat ng magagawa nila is hindi makakasama sa iba. Galit na galit si Nico, pare. Devil mode. Teka, makicomment tayo dun.